Good morning. So we are here in iFern Hub and we're doing a special edition of our one-on-one mentoring. Joining me today is, we will ask him to introduce himself. Basta ang alam ko, the other day I met him. He's a 7-Eleven owner and he's a photographer. No? Photographer siya before he franchised a 7-Eleven, but now he's doing iFern. So, So tell us about yourself. Yes, iFern morning, everyone. My name is Christopher John Imperial. And actually, hindi po ako owner ng 7-Eleven. Okay. Yung partner ko. Okay. And then, ako yung nag-manage Okay. for a year now. When you say partner, you are partner in life and in business. BFF. Parang, BFF. BFF. Okay, yeah. okay. Hindi kayo magjowa. Hindi. Hindi. Okay, okay. Magkaibigan lang Magkaibigan kayo. lang. Okay, sige. And then, yun nga po, sinunod ko yung payo nyo last na nag-meet tayo 2 days ago. Naghanap na ako ng magmamanager ng 7-Eleven. Okay. Para makapag full-time ako sa iFern. Okay. Decided na ako. Okay. So, okay, you're here today again. So, what is your question? Sir, kasi I've been in Rotary. Rotary, yes. Yes, opo. 23 years na. Okay. So, medyo marami na rin tayong connection sa Okay. Rotary. Okay. Gusto ko pong malaman kung paano ko sila i-approach. Okay. Yung mga perspective Okay. na Did you have reach a high position in Rotary after 23 years? naging assistant governor. Assistant governor. Is ang that ganda the lang. second highest position sa Yes, Rotary? sa Rotary. For that chapter? For that chapter. For that chapter. So, governor tas assistant Assistant governor. governor, Ilan yeah. taon kang assistant governor? 1 year lang. 1 year. Ano yung role ng assistant governor? Parang ikaw yung nung governor. So, meron kang hawak ng mga clubs. So, ikaw yung mag-ayos sa kanila. Kung ano man yung mga problema, kung ano yung paparating sa governor. Okay, so being a assistant governor, did that make you, how do you say, parang mas nakilala mo lahat? Kahit na yung mga kaalyado nung hindi nanalo? Oo naman. Okay. So, have you tried inviting the Rotarians or ngayon ka palang magta-try kaya nagtatanong ka? Yes po, ngayon pa lang ako magta-try. Okay. So, sa akin, whether it's Rotary or Boy Scout or Girl Scout or barangay or City Hall, no, or high school or hospital, it's all the same. It's all about relationship. And there are 2 types of relationship. It depends on the kind of person you are. Kung ikaw yung tao na lahat na lumapit sa'yo, natutulungan mo, mapapabilis yung pagpalaki ng negosyo mo. Pero pag ikaw yung tao na pagka lumapit, wala kang pakialam sa kanila, medyo mahihirapan tayo dyan. Ano na ulit pangalan mo? John Imperial Si po. John. Sabi niya, ay nako si John, ang raming beses ko lumapit dyan, hindi naman ako pinansin. Tapos ngayon, naalok ako ng iPhone, ewan ko sa kanya. Diba? Yeah. Pero kung ang rami namang natulungan mo over the years, sabi mo nga 23 years ka sa Rotary, then it makes our job easy because you have developed good relationships with people. So when you have developed good relationship with people, there are 2 types of relationship you can access. One is because malalim yung friendship ninyo. Kahit ano pang ialok mo dyan, sasali siya sa'yo kasi makikisama siya sa'yo kasi ang galing na pakikisama mo sa kanya. The other type naman is you have built credibility with them. That's why they will be willing to listen to you. Kahit na hindi niya really gusto yan, dahil ikaw ang naglapit sa kanya, papakinggan niya, at pagbibigyan ka niya. Diba? So meron naman talaga yung akala mo friends kayo, diba? Akala mo may pinagsamahan kayo, pero ending nung lumapit ka, wag ako. Diba? Ano yan? Networking ba yan? Pyramiding yan. Diyan, ako pa ba? Iskamin mo. Diba? Yeah, correct. Magkakaroon ka ng ganon. So, sa akin, don't be afraid to approach these people. Learn more about the business. Kasi syempre, there will be people na dyan, kahit ano pa yan, magkano ba yan? Tapos na yan, diba? Magkano ba pinasok mo dyan? Kung magkano pinasok mo, ganon na rin ako. Ay, ang laki pala ng pinasok mo.
yung mas mababa lang ng konti. Ganyan, no? Yeah. So the conversation will be like that. So kunyari sinabi mo, ay yung pinasok kong investment 10.5. O sige, game 10.5. Pag sinabi mo 600,000, nung una sabi niya, kung magkano ka, ganun din ako. Pag sinabi mo 600, ay teka, malaki pala yung sa'yo. Meron ba mas mababa? O sige, yung 300. O sige, pwede na ako doon. Saka na nyo pag-usapan yung detalye. Kasi nga, you have developed a good relationship. So there will be that type. No? And then the second type is, since okay naman yung samahan ninyo, he will be willing to listen. So, syempre, pagkausap na natin, depende yan. Merong ibang tao, maraming tanong. Yung mga iba naman, gusto lang magtanong ng detalye. Diba? So, that's why you need to be prepared with the answers. Diba? So, kasi pwede naman yung una, first meeting, usually, kung sabi mo nga, lumalabas kayo, naging good yung friendship. So, parang pwedeng yung first meeting, makipagkita ka lang ulit. Baka last time na nagkita kayo, before pandemic pa. Diba? Yung hi, hello, inuman, kape, tapos, Chamo, pwede ba ako magpaset ng appointment sa'yo? Kasi meron ako negosyo na pinasok. Gusto kong ialok sana sa'yo. Diba? Ano ba yan? Hindi, saka na. Ano lang dito, banding lang tayo, kwentuhan. Parang hihingi lang ako ng appointment sa'yo. Saka na natin pag-usapan. Magdadala ako nung business partner ko na ano sila, engineer saka accountant para silang mas mag-explain sa'yo. So, para yung mindset niya naka-frame dun sa na negosyo yung pag-uusapan, hindi siya magugulat na hihingi mo ng investment. Yeah. Tama? Kasi pagka akala niya banding inuman, tapos bigla ka naglabas ng laptop, bigla ka naglabas ng flip chart, bigla ka naglabas nagpatong ka na ng mga produkto, tapos nagde-demo ka na, naghahalo ka na sa tubig, magugulat yun. Sabi ko, naknanto ko, akala ko magiinuman kami ni Jan, biglang negosyo pala, di ba? So, it has to be clear what is the meeting for. If the meeting is for banding, it's for banding. Then, for the next, you just ask for an appointment. Kaya nagkukulit siya, ano ba yan? Hindi, saka na. Yeah. Pero pag mapilit na siya masyado, di ba? O di, alam mo, simple lang tong negosyo, pinasok ko, vitamina lang siya. But ang kagandahan nito, it's the best vitamin in the world. Yeah. Kasi ito lang yung alam kong vitamins na merong award sa Kensington Palace. At ang other Filipino company na merong award sa Kensington Palace, katulad nitong produkto na nire-represent ko ngayon, is SM, Pure Gold, Tanduay, Jollibee, di ba? So, ang lakas ng dating mo ngayon, di ba? So, kumbaga, hinahang mo siya, binibitin mo siya, kasi you don't want to let everything out of the bag Kaagad. na meron siyang tanong, hindi mo alam ang sagot, na na-reject ka na kaagad. Yes. For somebody to ask a question, and then you don't know the answer, Yes. and then bokya na yung negosyo mo. Correct. Tama? Yeah. Kasi parang any business presentation, kailangan ready ka. Di ba? Kumbaga sa may PowerPoint ka, ready yung kausap mo, na negosyo yung pag-uusapan ninyo, tapos kung meron siyang tanong, meron kayong sagot. Kung kasama mo yung mga business partner mo na accountant at engineer, di ba? Ready sila sa kasagutan. Pagka may tanong silang sinabi na hindi mo alam, wait, tatanong natin dito sa mga business partner ko. Masasagot nila na maayos, di ba? Hindi ka mabubutasan, di ba? Yes, correct. Kaya kailangan i-classify mo, no? Sino yung mga super BFF ko to, na feeling ko hindi ako tatanggihan, di ba? So, you can start there, na pwedeng friendship lang yan, di ba? Na tulungan mo naman ako sa negosyo, kasi usually the approach people are afraid to make is to ask for help. There's nothing wrong with asking for help. Do I answer your question? Yes po, perfect. Okay. May isa pa. Go ahead. Ano po ba mas magandang approach? One-on-one? Or sabay-sabay na silang mga 5, 4, o isang malakihan? Well, usually parang the experienced people here already have an answer for that. Kasi yung mga newbies katulad mo, gusto, teka, merong meeting yung Rotary, 10,000 yung dadating, para isang baksakan na lang, 10,000. Wala, hindi effective yung ganon. And even yung a group of 5, kahit na super close friends mo lahat yan, mag-explain ka sa 5 tao, pagka yung isa humindi, yung 4 gagaya na dun sa isa. Kaya isa-isa lang muna. Kasi pagka yung isa humindi, at least siya lang yung humindi. Di ba? Hindi affected tong ibang kakausapin mo. Di ba? So, wag ka muna maggagawa ng maramihan. Di ba? Kailangan pa isa-isa lang muna. Kasi you go slow and then you start
start learning. Di ba? And usually we tell people, some people kasi when they're accomplished, no, akala nila lahat ng alam nila pwede na lang bit-bitin dito sa negosyo na to. Which it's not the case kasi it's a totally different business. No? Iba yung industriya na to, iba rin yung traditional na negosyo sa labas. No? Those businesses, it really takes time. No? Parang matagalan para mapalaki, para kumita ng malaki rin. Samantalang tong negosyo na to, since nahanap na natin kung ano yung mga butas, no, dun sa pagpapatakbo ng traditional na negosyo, kaya binago natin ng binago para pinasimplehan natin, pinadalian natin, pinabilisan natin. Kaya small yung investment pero unlimited yung pwedeng kitain. Di ba yung sa inyo nga 5 million investment para kumita ng 50 mil every month. Di ba? Dito 50 mil yung investment para kumita ng 5 million every month. So baliktad talaga yung sistema natin dito. Kaya iba rin yung order niya versus the traditional world. Yan. Thank you. Yes. Anything else? Yun lang. Are you sure? Apo. Baka gusto mong manawagan. Gusto mong mag-greet sa mga nanonood. Ayun. Maraming salamat po sa opportunity at looking forward po. Okay. Lalong mag-improve. Well, this is your 13th day in 13th IFERN. day, yeah. Okay, so 13th day in IFERN and we have had a chance to talk, no? Yes Twice po. already. Yeah. No? So you're off to a good start, no? Siguro the best advice I can tell you is listen, no, to your business partners even if I don't know kung younger sila sa iyo or around same age kayo, no? Mas matanda ako sa kanila. Kung mas matanda ka sa kanya, then this is the perfect advice to listen even that they're younger. Yeah. Because they're younger than you, but they're older than you in the industry. Correct. And marami na rin silang pinagdaanan ng mga trials, no, and Yes, challenges na nalagpasan nila, no, to get them to where they are right now, di ba? And just to share, no, first time daw nila ako nakita nung naging plenary speaker ako sa Rotary, no. Yes, opo. What impressed you during that talk? Why did my talk and IFERN, ba't siya nagkaroon ng marka sa inyo? Yung unang-una po yung pagtayo nyo pa lang, iba na yung dating sa amin, talagang merong And then the way you present the company and yung of course the product, and awarded na nung time na yon. So talagang na-impress kami. Sabi nga namin nung time na yon, ito na. Ito na yung hinahanap namin. Were you like actively praying for a better business? Yes po, talaga. Kaming dalawa ni Lane, talaga kami nagdasal kami. Nung narinig po namin kayo, sabi na, ito na. Ito yung sasagot sa dasal. Okay. So that's good, no? Lots of people, they make prayers, but when it's answered, they say, ay, baka hindi pa to, baka may iba pa ibibigay si God, no? When people easily forget na, okay, ito na yung kinita mo dito sa negosyo na to, kailangan lang ipagpatuloy. No? Kanina meron akong kausap din sa leader, no? Si Telma, hi Telma. And I was saying to her, sabi ko, Telma, sayang yung mga anak mo, of age na sila, pwede na silang tumulong, no? And I was giving her advice, sabi ko, Telma, kausapin mo ulit yung mga anak mo, baka ang natatandaan nila, syempre, pag uwi mo sa bahay, napapagod ka, namumblema ka, baka pag nagkwento ko sa mga, ay nako, mga anak, may problema ako sa negosyo ko, ganito, ganyan. Baka yun yung tumatak sa kanila, yung mga problema. Sabi ko, i-explain mo ulit sa mga anak mo, na anak, kahit anong negosyo, kahit mag-OFW ka, magsiman ka, magtayo ka na maliit, malaking negosyo, mag-empleyado ka, kahit mababang posisyon, gitna, mataas na posisyon, puro problema rin. Sabi ko, dito sa IFERN may problema din. The difference is yung problema dito, ang katapat, malaking kita. Okay? Yung problema sa labas, problema siya, tas maliit pa kita mo. May problema ka na, maliit pa yung kita mo. Diba? May problema ka na, maliit pa rin yung sahod mo. At least dito, may problema, malaki yung kita. And when you are in the right business, no, like IFERN, the more problems there are, the more problems you solve, the more millions you earn. Kasi nagsosolve ka ng problema ng iba eh. Diba? All of the people are connected under you eh. So when you solve their problems and they realize that, ay, hindi pala siya problema, opportunity pala siya, then they start working. So all of these people that you help solve their problem, they're bringing income up to you. Tama? Yun yung ganda nitong negosyo. That's why I say that we simplify things here. Diba?
We make the business simple, we make the earning money simple, 'di ba? And yung meron sa mga mayayaman, ibinibigay namin sa ordinary na tao. Yan. So ito, I can see the excitement in your eyes, no? Normal 'yan, lahat pa the start excited. 'Di ba? Tapos siyempre pag nandiyan na yung reality, 'di ba? Mababawasan na yung excitement. At the end of the day, nung photographer ka, hindi ka rin naman everyday excited eh. Correct. Marami naman gig, pagod ka eh. Oo. 'Di ba? Matitigas yung ulo ng mga pinipicturan mo, ang gulo-gulo nila, ang init, 'di ba? Yeah. But you need to struggle through it, 'di ba? At the end of the day, the what made you successful as a photographer is your discipline. Tama? And the hard work that you were able to put in. What propelled you to become assistant governor of a Rotary after 23 years is yung tiyaga mong makipag-usap, yung tiyaga mong makisama. At the end of the day, discipline pa rin. So sa iFern, to be successful, discipline pa rin. Okay? Excitement is one part of the business. But there will be days you're not excited. But you need to have the discipline to push through with the business. Same as a photographer, same as a Rotary assistant governor. Ganun lang din dito sa iFern. Tsaka yung isa pong nagustuhan ko kasi yung samahan ng mga upline namin kami. So talagang nandun yung suporta, nakikita kagad namin. Yes, yes. Yeah. So willing sila talagang magturo, magtanong ka lang. Yes. Yeah. Kaya yun po ang isang gustong-gusto ko dito. Yun kasi yung culture na tinuro namin. No? The same way na nakita mo kami magtrabaho ni Mrs. last Wednesday, di ba? Parang we're really here to help people. Di ba? We were on stage from like, I don't know, 6 p.m. to 10 p.m. Yeah. Tama? Di ba? Kaya nga, tingnan mo, yung ibang audience nag-uwian na, nandun pa rin tayo. Tama? Para kung sila napagod sa kakaupo, kami, at least kayo nakaupo, kami nakatayo. Di ba? So, ganun talaga. Parang kasi we teach people, the more people you help to achieve their dreams, di ba? The more people helping you to achieve yours. Kaya yun yung kultura na tinuturo natin dito. Huwag tayong magdalawang isip na tumulong, di ba? We are never too busy to help people. Ano lang yan? Ayusin na yung schedule, lahat kayang gawin. Okay? Thank you, sir. Okay, thank you. Thank you, Nice sir. meeting you. Nice meeting